Sa pagdinig, ibinahagi ng ilang mga kalihim ng ahensya sa bansa ang kalagayan ng produktong petrolyo. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang ahensya sa pagtiyak na mayroong sapat na supply ng produktong petrolyo sa bansa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga ambassador ng iba't ibang bansa na direktang pinagkukunan ng produktong petrolyo. Gayon din ang patuloy na pagmamonitor anya ng DOE sa pagbibigay ng discount sa PUB drivers para sa kanilang mga gasolina. Greg, sa bahagi ng Energy Regulatory Commission o ERC, ayon kay Chairperson Francis Saturnino Juan, isa sa kanilang ginawang hakbang ay ang pagsuspinde ng ahensya sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Isa itong sistema kung saan nagaganap ang bentahan ng kuryente na nakabatay sa supply at demand nito sa bansa. At dahil sa hakbang na yan, ayon sa ERC, nagkaroon anya ng stability sa presyo ng kuryente sa merkado. Sa panig naman ng sitwasyon ng mga kababayan natin sa gitnang silangan, ayon sa Undersecretary ng DFA o Department of Foreign Affairs, tinatayang 2,000 mga barko ang kasalukuyang stranded sa Persian Gulf na may lula na higit 20,000 mga seafarer. Base sa datos ng DMW, higit 5,000 rito ang mga Pilipino. Nang magsimula ang sigalot sa gitnang silangan, aktibo anya ang ahensya sa pakikipag-ugnayan para sa ibang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya sa bansa. Tulad na lang ng kamakailang pakikipagsundo ng ahensya sa Iranian Foreign Minister na tiyaking ligtas at hindi mahahadlangan ng pagtawid ng mga vessel, seafarers at energy shipments ng bansa sa Strait of Hormuz. Greg, ayon naman sa DMW, mula sa 11 mga bansa na nasa gitnang silangan ng Middle East, nasa higit 3,000 mga Pilipino o OFW kasama ang kanilang mga dependents ang napauwi o naparepatriate na sa ating bansa. At sa kasalukuyan, kagaya ng inyong naririnig at nakikita sa aking likuran, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Kamara at ng mga komite hinggil sa mga bagay na yan, Greg. Mula rito sa Kamara, balik muna sa inyo, Greg.